So, ayun mga kamaster noise, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandito sa Lagro, Quezon City. Dumating po tayo dito alas 9:13 ng umaga. So, meron po tayo ditong chiller. Dalawang chiller yung ating i-check sa mga oras na ito. Ang tatak po na ito ay Chipak. Okay? Dalawang chiller po yan. Ito po kasi ay cake display. Okay? Then, nasira. Sabay silang nasira. Then, pina-check na ni ma'am sa service center yata. 2 beses na raw. Then, yun nga, nagpa-second opinion sa atin si ma'am, no, sa nakaraan, para daw malaman nila kung ano ang totoong problema ng kanilang cake display. Okay? So, subukan po natin sa mga oras na ito kung anong ating magagawa, kung anong magiging output ng ating diagnosis, mga kamaster. Okay? So, ito na mga kamaster, no? Unahin muna natin to kasi dalawang i-check natin. Ito, tsaka yung malaki. So, unahin po muna natin ito nasa bungad para wala nang abala mamaya. So, ito na yung ito na yung controller niya. Ito yung thermostat, digital thermostat. Okay, ito yung pinaka-switch niya. May contactor kasi ito, breaker. Okay, ito yung compressor. So, napakalaki ng compressor na ito. Ito naman yung condenser fan natin. Ayan, yung ventilation. So, i-check natin isa-isa, mga kamaster, na magmula sa compressor hanggang sa mga parts na ito, kung ano nga ba talagang naging sanhi ng kanyang hindi paglamig, mga kamaster. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, no? Natanggal na ho natin yung takip ng medyo mahirap, kasi nga, matagal na ho itong hindi na buksan, Yan. So, itong starting capacitor, meron siyang range na 53 to 64 microfarad. 53 to 64, up to 64 microfarad. Okay? Check na ho natin ito. Tanggalin ho muna natin. Medyo masikip lang dito sa ating kinalalagyan, mga kamaster, no? Okay? Yan, tanggalin muna natin. Ipapaliwanag ko ho ito sa inyo para sa ating mga kababayan na technician na mga baguhan, ayusin natin itong camera. Ayusin ko lang yung camera, ha? Ayan, yan. Pwede na. Malapit na. So, kung inyo makikita, merong dalawang fan. Isa dito. Isa dito. At saka dun. Okay. Fan dito sa compressor. Tsaka yung isa naman ay condenser fan. So, ituturo ko sa inyo, sa mga oras na ito kung paano ang termination at function ng relay nito sa ating system. Kung ating mapapansin, sa itong starting capacitor na to, nakalagay siya dito sa number, tanggalin na nga natin. Ito yung dalawa na to. Dito yan. Yan. Iyon. Yan. Ito yung running starting capacitor. Okay? Yan. So, natanggal na natin capacitor. Okay? Tanggalin na natin to. Yun. May makikita tayo dito. May numbering, 11, 13, 12, 10. Yun, si Bossing, naganda ng pwede pa kasalan. Shout out, sir. Shout out. Yo, dadali. Pwede pa kasalan. Yun, Maraming salamat po kay ma'am. Okay? Balik tayo dito. Kung ating mapapansin, meron tayong numbering dito. Combination 10, 11, 12, 13. Okay? So, ang tanong ka, master, ano ba yan? Ano ba yung mga numbering na yan? Paano ba gumagana yan? Okay, ganito. So, itong 13 at 11, dito po nakalagay yung ating capacitor. Oh, yes, Daddy. Okay, paalala ha. 11, 13. Standard naman po ito, mga kamaster. Kahit ano namang relay, ganitong uri ng relay na may kita nyo, standard naman ho yan. 10, 11, 12, 13. Lagi nyong aalalahanin na yung 13 tsaka 11, dito nakalagay yung ating capacitor. Oh, yes, Daddy. Okay. Yun. Yan. 11, 13. Tanggalin ulit natin. Dito nakalagay ang ating capacitor. Okay? Kasi sa 13, pagka tinalikod natin yan, nandito yung starting natin. Okay? Kasi starting relay ho ito. Nandito yung starting natin. Okay? Sa pamamagitan ng capacitor, natutulungan yung ating relay na i-boost para umandar si compressor. Okay? Yan. Ito ho yan, 13, yung starting natin. Ngayon, ano naman tong 12 tsaka 10, kamaster? No? Ito yung common, yung neutral. Okay, kasi yung common nandun sa ito nandito sa natin, overload protector. So,
yung 12 na to, dito ho to nakalagay yung ating, yung 10 muna. Etong 10, dito nakalagay yung isang linya ng 110 ho ito, 110. Yung isang linya, dito nakalagay yung isang linya ng, ayan, dito. Ng fan. Oh, yes, Okay? Daddy. Kasi itong 10, ito ho yung neutral. Okay? Ito yung neutral. Ito yung galing sa plug. Ito ho. Ito yung galing sa plug ha, mga kamaster. Ito yung common, yung blue. Eh, wala namang diagram to. Eh, back to basic tayo. Okay? Kaya lagi kong sinasabi doon sa aking group na lagi tayong babalik sa basic. Pag alam natin yung basic, hindi ho tayo maliligaw. Promise yan. Okay? So, yung blue, ito yung common. Then, ito namang brown, ito yung neutral. Yung neutral ay nakakabit sa switch, nakakabit sa relay. Yan. Dito yung nakakabit sa relay. Sinuplayan ni neutral yung number 10. Yan. Dito yung nakakabit sa number 10. Yung neutral. Tapos, kumuha naman ng supply si dalawang fan. Yung fan na to, tsaka yung dun sa condenser, dito sa neutral. Okay? Kaya mapapansin mo, tatlong wire ito. Isang neutral, isang linya ng fan dun sa condenser, at tsaka isang linya dito sa compressor fan. Ang tanong, asan yung isang linya, kamaster, ng fan na yan? Okay? Yung isang linya ng fan, nandito sa overload protector. Kunin natin to, tanggalin natin to. Yo, nadali! Yan. Hihimay-himayin lang natin, ha? Ito pa'y para doon sa mga baguhan. Okay? So, nakukuha nyo na yung logic, no? Etong blue, common, o line 1. Madaling sabi. Etong brown, neutral, or line 2. Ang common ay lagi nakakabit sa overload protector. Klaro? Oh, yes, Okay? Daddy. So, madaling sabi, 220 ang dalawa na to. Yung blue, at saka yung brown. So, basic na basic, mga kamaster, no? Hindi po kayo maliligaw. Okay? So, ito namang dalawang fan, si compressor fan, tsaka sa iba po si condenser fan, kumuha ng supply kay relay at kay overload protector. Klaro? Para pagka umandar kapag ka nag-energize, itong si relay, aandar si compressor at aandar si fan. Okay? Pag namatay si relay, mamamatay si fan, mamamatay si compressor. Klaro? So, yun po. Yung isang linya ng fan, compressor fan, nandito sa neutral. Dalawa ho yan. Condenser fan, compressor fan, at yung brown ay neutral. Ito namang isa, tatlong wire ulit. Condenser fan, itong isa, compressor fan, at yung blue ay common. Klaro? So, yan. Oh, yes, Daddy. Sana nakapagbigay tayo ng munting tutorial sa mga oras ito sa ating mga kababayan technician, ha. Huwag po kayong maligaw, mga kamaster, okay? Paalala, basta itong capacitor na ito, okay? Itong capacitor na ito, yung starting capacitor natin ay nandito nakalagay sa 11 at saka 13. Okay? Klaro? Kasi maraming mga kababayan nating technician na kapag ka ito, kinalas na yan, kinalas. Aba, pagpalagay natin walang connection at duman sila sa training ni TESDA at ganito ang kanilang na encounter na relay, aba, wala na. No, wala na. Kumbaga, iyak talaga tayo. Pero pag alam natin yung basic function ng relay na ito, hindi ho tayo maliligaw, mga kamaster. Klaro? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Yan, dito nakalagay yung ating starting capacitor sa 11-13. Lagay natin. Malaking tulong ito para sa mga nag-aaral sa TESDA. Sundan nyo lang ho yung aking tutorial kapag naka-encounter kayo ng ganitong uri ng relay, mga kamaster. Tanggalin natin, ayusin natin. Yun, yan. Klaro na ha. 11-13. Starting capacitor. Okay, hindi na kayo maliligaw. 12-10. Alin dyan ang linya? Yung 10. Kaya yung ating neutral ay ilalagay ho natin dito sa number 10. Yan. Yan. So, wala na ibang connection. Okay? So, ang naiiwan dyan, yung 12. Yung 12 ang walang connection. Okay, klaro? Kasi ito yung nag-energize sa ating coil kasi ito eh. Okay, mga kamaster? Ito yung nag-energize sa ating para mag-trigger, para mag-switch. Klaro? So, yan. Sana po nakapagbigay tayo ng munting video, munting tulong sa ating mga kababayan na technician, mga kamaster, na kung paano yung pag-wiring ng relay na ito. Okay? Kasi ang mga makabagong relay ngayon ay hindi naman ganito. Okay? So, yung ibang mga kababayan natin technician, nalilito talaga pag may nakita na silang ganitong uri ng relay, lalo pat may coil, nakalitaw yung coil. Okay? So, ang gagawin natin, i-diagnose muli natin itong compressor kasi pinakita ko lang sa inyo yung termination ng relay nito. Mamaya kasi sabihin ng ibang kababayan natin technician, kamaster, ba't di mo naman sa amin tinuro yung connection ng relay na yan, paano nga ba nagpapunction yan at paano mag-wiring. Okay? So, sana nakatulong itong munting video, binahagi natin sa ating mga kababayan. Itong blue, ibabalik natin sa, ito yan, sa overload
protector. Tanggalin natin. Yun! Yan. Kompleto na, di ba? Oh. Kompletos Ricardos. Okay? Yung isang linya ng fan, condenser fan at compressor fan ay nandito sa common at nasa neutral. Okay? Kapag ka nag-energize yung ating relay, under si compressor, the same time, under si compressor fan at si condenser fan. Okay? So, i-check ho natin itong overload protector na to. So, ang pag-check ho unahin muna natin si relay kasi yan ang una nating binaklas. Ayun. Yan. So, sa pag-check na ito, ang i-check mo lang naman dyan mga kamaster ay yung 10 to 10-12. Ayusin natin. Kasi medyo talaga masikip ho dito sa ating area mga kamaster, no? Yan. Naka times 1 ho tayo, ha? Yun. So, i-check ho natin. Kahit hindi nyo tanggalin yung 11, 13, yung 10 tsaka 12 na lang ang ating i-check. Okay? 10 tsaka 12. Okay? Good. Ibig sabihin, good yung ating coil. Hindi sunog, hindi putol. Okay? Ganun lang ho. Yan, oh. Ulitin natin, ha? Pakita natin sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, ay, dapat naman ko. Bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Yan, pagpasensya nyo na ho, no? Energetic ko ako. Si Kamaster ay nagkasakit ho nung nakaraang linggo. Sumakit ho yung ating dibdib sa bandang kanan. Okay, ganito. Pero ngayon ay talagang salamat sa Diyos at salamat dun sa mga nagdasal para sa akin, no? Mga Kamaster, dun sa group ko. Maraming salamat sa support. Okay, ganito. Yung 11, 13, sabi ko nga, yan ay para sa capacitor. Disregard nyo ho yan. Ang i-check ho natin ay yung 10 tsaka 12. Dapat may palo para malaman natin kung buo yung coil. Okay? 10, 12. Check. Yo, nadalay. Ayan. Better natin. Iyaw. Uy, wala. Ayun, yun. Yan. Okay? So, ganun lang ho. Kadali mag-check ng relay, mga kamaster. Okay? Na ganitong uri ng relay. 10, 11, 12, 13. Yung naiiwan dyan ay 12. Okay? Ganun lang po. 11, 12, 10, 12 lang. Okay? So, check na natin tong OLP. Ayun. Buo. Okay? Sa overload protector, madali lang naman recognize to kung saan ka banda maglalagay ng tester mo. Itong terminal na may butas, yan, dyan yung ilagay. Tapos, yung isang test prod dito sa may butas din, yan, kung saan nakalagay yung ating terminal ng compressor. Dito sa butas at dito. Okay? Buo. Balik natin to. I-check natin yung yung runny ay starting capacitor na to. Dito tayo sa digital. Digital. Sa mga taga Pampanga at mga taga Ilocano, yung digital, yung tawag ng digital. Digital. Kapan Dijay. Yan. So, mayroon ho itong ay, na-check na ba natin to? Kalimutan ko, na-check na ba natin? Hindi pa yata, no? Hindi pa yata. Check na rin natin. Nakalimutan ko. Sige. Nakaset ho tayo sa yan, capacitance. Meron ho siyang range na 53 microfarad. Then, 53 by 64 microfarad. Check na natin. Meron tayo nakukuhang 59.4 microfarad. So, pasok na pasok ko ito. Nasa range ho tayo. Kasi ang range ho ng capacitor na to ay 53 up to 64 microfarad, mga kamaster. Okay? So, ang gagawin natin, i-double check din natin yung resistance windings ng ating compressor. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, after na ating ma-diagnose itong compressor resistance windings, may nakuha ho tayo ditong from common to starting ay 29.7 ohms, common to running ay 7.7 ohms, then starting to running ay 37.1 ohms. Nung pinotal natin ay may nakuha po tayong 37.4 ohms. So, pasok po ito. Okay? Kasi nasa range tayo ng 37 ohms. Okay? So, ang gagawin natin dito ay papaandar na natin yung system na to, mga kamaster. So, ayun mga kamaster, paandar na natin. Ilagay na natin to dito sa blue. Dito na natin kasi dumiretso naman to ng OLP. Okay, para magkaalaman na. Ayan. So, ito yung ito yung thermostat controller niya. Ito ho yan. Okay. So, check na ho natin dito. Para malaman natin kung sira nga ba talaga yung thermostat. Ito yung kanyang breaker. Lipat natin yung ilaw. Yun. Ito yung breaker. Ayan. So, ready na lahat. Plug na natin. Mahirap lang talaga mga kamasadel nga. Masikip talaga dito sa kinalalagyan natin. Okay. Okay na. Plug na natin. Okay, naka-plug na. Problema.
wala hong display. Okay? Wala nga. So, ito kasi, dapat pagka good ang ating thermostat, may iilaw agad dyan, no? Then, si thermostat yung mag-i-start ng ating compressor. Ay, nakaano pala. Ayan. Nakababa eh. Yo, wala rin. Ayan, no? So, ito po yun, mga kamaster, no? Wala nga. Kuha na natin ng input voltage, no, para malaman natin kung may pumapasok na voltahe dito sa thermostat na to. So yung linya ay kuha muna natin dito sa breaker. Siyempre meron yan. Yan. 230 volts AC. Yung kanyang linya ay number 1 at saka 3. 1 at saka 3. Tingnan natin. 1, 3. Sama yun. 1, 3. So 230 volts. So meron naman pumapasok na voltahe dito sa ating sa ating thermostat. Yung nga lang titingnan natin sa output kung mayroong output, no? Dito. Set natin sa DC. 10, 12. 10, 12. Ito 10. Ay hindi. Ito 12. 10 tsaka 12. Wala. So walang output. Sira na nga itong ating thermostat controller, mga kamaster, kasi wala nang display. Na-order naman to, mga kamaster, pero yun nga, ang sabi ni ma'am, 3 months na siyang nag-antay sa nag-check na ito. Yun nga lang, hindi na sila binalikan. Okay? Kaya ang nakakalungkot dito, hindi man lang sila nagbigay ng mensahe na ito, wala pang stock. So nag-aantay si ma'am hanggang sa yung friend ni ma'am ay tayo po ay nirecommend. Kapitbahay lang ni ma'am si sir yung nag-recommend sa atin dahil si sir ay talagang diehard sa ating channel at nanonood, kaya tayo na tagpuan ni ma'am. Ang gagawin natin dito, ang tanong kasi since na granting na sila yung thermostat, paano natin malalaman ngayon kung good yung compressor? 'Di ba? Bunutin muna natin 'to. Bunot. Okay, so granting na sira itong thermostat controller natin. Ito, sira. Papulagin natin sira na nga. Okay. Paano natin i-direct yung system para umandar yung compressor? Kasi ang mangyayari dyan, hindi natin alam kung good ang compressor mechanically. Kasi diba, na-check natin na okay naman yung ating windings. Pero yung mechanical, kaya bang umandar ng compressor? Okay? Kasi since na-chinek na ho ito ng ibang dalawang service center, ang sabi ni ma'am, hindi naman nila pinaandar yung compressor kung gumagana. Basta sabi nila, sira yung thermostat. Tama nga naman, sira nga po yung thermostat, pero hindi natin napaandar yung compressor. Okay, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-direct, no? Since nasira ng thermostat, wala na to. Paano natin i-direct itong ating system para malaman natin kung sira na nga yung compressor. Kasi mamaya kasi, naka-order nga ng thermostat, hindi naman nila napaandar yung compressor dahil hindi naman daw nila chinek. No? So, ang problema dyan, doble-doble. Napalitan nga yung thermostat, sa kanila nalaman na may problema ang compressor, useless. Kaya siguro hindi na sila binilikan dahil nga posibleng nagkulang yung technician sa pag-check. Diba? Kasi ang iniisip din siguro ng service center na yun, ba't di mo chinek yung compressor? Mamaya kasi, nag-order tayo ng thermostat, pag salpak natin, sira pala ang compressor, ba't di nyo chinek? Yun ang nakikita natin problema dito. Okay? Kasi sabi ko, magaling din ako sa service center. So, dati, ganun din kami. May mga pagkukulang talaga kami na nakalimutan namin na, dapat nga pala, chinek natin yung compressor para pag nag-order si ma'am ng thermostat, ay talagang malalaman natin na thermostat lang talaga yung problema. Mamaya kasi, naka-order na yung service center. Tapos pag salpak, ayun, sira pa lang compressor, edi gumastos pa si service center sa thermostat. So, yun lang po. Kapag tayo po ay nag-check, dapat himay-himayin natin lahat, diagnosis. Okay? Bago po tayo mag-proceed dun sa pagre-repair, dapat po dumaan muna tayo sa general check-up and diagnosis. Okay? Ang gagawin natin, tuturo ko sa inyo yung sistema kung paano natin ito may direct. Okay? Yung compressor na ito, yung system na ito, hindi na natin siya padadaanin sa controller, i-direct na natin siya. Ito tinatawag na back to basic, mga kamaster. Okay? Tatanggalin ho natin ito. Tanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin itong isang linya kasi yung isang linya nasa circuit breaker, no? Dito, nasa breaker. Then yung isang linya naman ay pumunta sa thermostat controller. Okay? Gagawin natin, tatanggalin natin itong isang itong isang linya ng thermostat. Yan. Number 3. Paalalahan, number 3 ho yung linya ng na ito, controller na ito, thermostat controller. Yun, ito yung number 3. Okay? Yan, ito yung isang linya. Tatanggalin natin yung isang linya dito. Pero bago natin matanggal yan, luwagan muna natin dito. Kasi hindi natin maipupull out yung wire kung nakakabit itong circuit breaker kasi nandun yung screw. No? Yan.
So ito ho yung ano no, ito ho yung isang linya. Ito yung common. Tanggalin ho natin. Yan. Okay. So, yan. So ang mangyayari diyan mga kamaster, etong dalawang linya, ito yung common tsaka neutral, dito natin ikakabit yung ating extra na power supply. So mayroon ho tayo ditong ano, power supply, no? Ayan. Na royal cord. Ilalagay ho natin to dito. Para malaman natin kung operational yung ating compressor. Ganun lang po kadali mag-direct ng mga ganitong uri ng problema pag sira ang thermostat. So babalik ko tayo sa basic mga Oh, kamaster. Yan. yes, Daddy. Okay, ayusin natin camera. Yun. So ito na ho yun, no? Ito na ho yung ating plug. Yan. Okay? Ulitin ko, itong blue, dumiretso ho ito sa sa overload protector. Then ito naman dumiretso sa yung brown dumiretso sa relay. Okay? Paalala, yung blue sa overload protector, yung brown sa relay. Okay? Kakabit na ho natin yung clamp sa common. Yan, wag na lang muna natin lalagyan ng electrical tape. Okay, yan. Kasi wala nang ibang tao, tayo lang naman. Ang gagawin natin, papaandar na natin. Yan, set na natin to sa AC. Yun. Okay? So ganun lang po. Ganun lang po kadali mag-direct ng sistema. Wiring at kung paano mag-wiring ng direkta para malaman natin kung may problema ang ating compressor. Okay? Bago tayo mag-order ng parts, kailangan siguraduhin natin na operational nga yung ating compressor mga kamaster. Ayan, okay na yan. Gagawin natin, papaandar na natin. Ipa-plug ko na mga kamaster. Plug. Tingnan natin dito kung aandar ha. Kapag hindi umandar to, malamang hindi aandar. Okay, plug na natin. Yun na dali, pwedeng pakasalan, no? Maandar na. Yan, tingnan natin. So, meron tayo nakukuhang 1.81 amperes. Yan, okay na. Sabihin, hindi po sira ang ating compressor mechanically at electrically. So, ngayon, napatunayan natin ang problema lang nito ay thermostat controller lamang mga kamaster. Okay? Oh, yes, So, wala na akong Daddy. connection yung ating system sa mga controller nito, sa breaker at saka sa thermostat. Tanging direct tayo, naka-direct tayo, back to basic tayo mga kamaster. Okay? So, yun lang po, ganun lang po kadali. Sana po nakatulong itong munting video na binago ko na naman sa mga oras na to, na kung paano paandarin, no, yung system kapag sira ang thermostat. Okay? Back to basic lang tayo mga kamaster. Okay? Since na may overload protector doon, tsaka relay, kailangan lang natin ng 220 para ma-start si compressor sa pamamagitan ng ating starting capacitor mga kamaster. Pero ganun pa man, okay na po ito mga kamaster, no. Ang isusunod ho natin i-check dito yung isang chiller na yun. Okay? So, ganoon lang po kadali kung paano mag-direct ng wiring kapag sira ang ating thermostat. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, no, tayo po ay magsimula na. So, kung inyo mapapansin, may gumamit ho itong ating compressor ng dalawang uri ng capacitor. Ito po ay may value na may value na mataas ho ito. 71 microfarad, no, plus or minus 10%. Ang taas ho nito. Okay? Din yung isa naman ay 10 microfarad plus or minus 5%. So, ang tanong, kamaster, ano yan? Ba't dalawang capacitor? Isa lang naman ang compressor. Tama po 'yon. So, ang hindi po ito para sa yung capacitor nito hindi po yung para sa hindi ho yan para sa condenser fan. Dalawa ang condenser fan nito pero hindi ito para doon. Dahil ang condenser fan ay direct drive ho yan. Okay? Direct start. Ang tanong, bakit gumamit itong compressor natin ng dalawang capacitor? Anong meron? Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong sekreto dito. Ito po ay para doon sa mga baguhan, mga kamaster, no? Pero, syempre, kung doon sa mga datihan na nahihiwagaan dito sa connection ng mga electrical na to, bakit dalawa ang capacitor, tapos gumamit pa ng potential relay. Potential relay po ang tawag dito, okay? Potential relay ang tawag sa ganitong uri ng relay na ginagamit dito sa ating compressor. Okay, ang tanong kasi bakit nga gumagamit ng dalawang capacitor? Itong isang capacitor ay ang taas-taas. Ang tawag po dito ay starting kit capacitor. Ito po ay sumisipa, panipa ho ito, no? Para umandar ang ating compressor sa pamamagitan ho ng ating potential relay. Ngayon, ang tanong, ano naman to? Since napaandar na ni starting kit capacitor itong ating compressor, ano naman ito?
Okay? Ito ay running capacitor. Kapag itong running capacitor natin ay o kapag ang compressor ay naipa-start na, starting kit, papasok na ngayon si running capacitor upang i-drive niya ng maayos para magkaroon ng efficient drive itong ating compressor. Hindi ho ito yung klase ng compressor na madadirect natin ng start na o relay at saka OLP lang. Under na yan, hindi ho. Okay? Ibang-iba ho ito. Kumpara dun sa kabila, dito sa kabilang chiller, napandar natin ng standalone. Pero hindi po. Ang sistema po nito kapag pinaandar po natin siya ng direct start, relay at saka overload protector, ang mangyayari po niyan ay mag-spark yung ating starting, yung starting tsaka running, mag-spark po yung bakit. Kasi kinakapos po ng power itong ating compressor windings. Kasi itong compressor windings ay nangangailangan po siya ng mas mataas na starting power para umandar itong ating compressor. Hindi po ito kagaya nung inano natin kanina, dinirect. Okay? Ito kabaliktaran naman. So baka ho mapagkamalian nyo ano. Hindi ho natin to pwedeng i-direct ng 220 sa pamamagitan lamang ng overload protector at saka relay. Kailangan dumaan muna siya sa starting kit. Ito may resistor pa siya. Ito ay kapag mga matataas na starting kit capacitor, may nilalagay na ho tayo dito na resistor. Bakit? Kasi nga para ma-discharge agad yung voltahe na nandito present sa sa capacitor na ito, mga kamaster. Okay? Klaro. So, pagka nag-start na siya, minsan pumipitik yan. Parang kala mo na pumuputok-putok, pero normal ho yan. Kasi nga, dinidischarge agad ni resistor yung excess na power dito sa capacitor na to. Paalala ha, hindi po ito aandar ng basta-basta lang kung hindi natin gagamitan ng starting kit, high power na starting kit na capacitor. Okay? Then ito naman si running capacitor, kapag umandar ni si compressor, ito na ho yung bahala sa pagdadrive, okay, para magkaroon tayo ng cooling efficient o proper efficient para dito sa ating windings. Siya naman ang bahala sa windings kapag umandar na si compressor. Okay? Mini-maintain ito yung magandang uri ng voltahe sa pamamagitan ni running capacitor. Klaro? Then ito namang potential relay, marami po ang nalilito ho dito. Kasi ito po ay may number na 1, 2, 5 at saka 4. Ang mahirap ho dito, wala dito sa unit na to, wala ho talaga tayong nakita na diagram. Kaya sabi ko nga, napakahalaga na bumalik tayo lagi sa basic. Ito yung sinasabi ko lagi, pinapangaralan ko yung aking mga kababayan na technician doon sa aking group na kabisaduhin natin lagi yung basic. Kasi ano man ang mangyari, kagaya ang dami-daming mga wirings, no? Kapag hindi mo alam yung basic, maliligaw tayo. Pero pag alam mo yung basic, hindi ho tayo maliligaw. Promise ho yan, mga kamaster. Kaya bago nyo aralin yung mga matataas na uri ng electrical, aralin nyo muna yung basic. Okay? Para matuto tayo kung paano mag-terminate ng basic electrical pagdating sa mga refrigeration, particular dito sa showcase na cake display na chiller. Okay? Paalala, ito po ay may number na 1 and 2, 4 at saka 5. Ang tanong, ano yan? Ano yung kamaster yung mga number na yan? Okay? Saan dyan yung power natin? Saan yung power supply? Okay, ganito. Yung ating number 4, nandito po nakalagay yung ating neutral. Okay, 4. Yung number 5, nandito po nakalagay yung ating common. Okay? Yung common natin, itong kulay itim ay nakalagay po direkto to sa overload protector. Okay? Ngayon, yung number 4 naman, nandito nakalagay yung running. Okay? Running ng compressor natin. Sa madaling sabi, yung isang linya pala ng compressor natin ay nandito sa running. Okay? Yung number 4 na to, sumusupply naman to dito sa capacitor. Klaro? Sumusupply ho ito dito sa capacitor, yung ating number 4. Yung number 4 na neutral, sumusupply dito sa capacitor. Parehas ho yan dito sa running capacitor. Okay? Number 4. Kung mapapansin nyo, kulay blue. Okay? Kulay blue ho yung ating kulay ng wire na to. Okay? Ito namang number 5, ito naman yung common. Dito naman kumuha ng supply yung fan. Condenser fan. Okay? Kaparehas din ho yan ng neutral. Kumuha din ho ng supply yung ating condenser fan dito sa number 4 at number 5. Klaro? Okay? Ano naman tong 1 and 2? Kamaster, ano naman to? Etong 1 and 2, ito po yung starting terminal natin. Okay? Starting terminal, yung kulay puti, nakalagay po yan dito sa starting. Yung kulay pula na nasa running, nakalagay ho yan sa neutral. Klaro? Sabi ko nga, wala hong electrical diagram to. Ang ginawa natin, bumalik ho tayo sa basic.
para mas lalo nating maintindihan. Kasi pagdating sa mga potential relay, marami pong mga kababayan natin technician na hindi po alam kung anong function nito at kung paano yung connection, termination ng wiring. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Ang gagawin na natin ngayon ay papaandar na natin siya, mga kamaster. Okay? Para malaman natin kung anong stand ng compressor na ito, kung sira na nga ba o hindi. Okay mga kamaster, ang gagawin natin, iayos na natin yung mga connection. So ayun mga kamaster, no, naibalik na natin yung connection ng potential relay. So ang gagawin natin ngayon, finally, papaandar na natin yung compressor, no, mga kamaster, para malaman natin kung ano nga ba talagang totoong stand ng compressor nito at para malaman din natin kung mayroon pang ibang mga problema. Okay? So ilagay na ho natin tong ating clamp dito sa common. Kulay itim po, yung common ay nakakabit po sa terminal number 5 ng potential relay, mga kamaster. Okay? So tingnan na lang ho natin dito sa ating lobat na. Yan. Tingnan natin dito sa ating ating clamp ammeter. Okay? Okay na lahat. Nakaw na doon. I-plug na natin. Para makita ng ating mga kababayan, no? Yan, plug na natin. Dito. Boom! Yun, Yun, pwedeng pakasalan, no? O, ha? Okay, so aantayin po natin to. Yung kanyang thermostat ay operational na. So aantayin po natin to. Kasi ang mga ganitong uri ng controller ay nag-aantay tayo ng at least 5 to 10 minutes, no, para malaman natin kung para umandar, bago umandar. May delay ho yan, mga kamaster. Okay? So mag-antay po tayo ng 5 to 10 minutes. So ayun mga kamaster, 17.18 amperes. So high ampere po. Oh, yan, wala na. Okay? So high ampere ho yung ating compressor, mga kamaster. Oh no. Kung mapapansin nyo, nagdi-discharge agad yung ating capacitor. Yan. Oh, yan oh. So ito sinasabi ko, yan oh, nagdi-discharge yung ating compressor. Capacitor. Lobat na yung ating clamp. High ampere po yung ating compressor. So kung ating mapapansin, talagang depektibo na itong ating compressor, mga kamaster. Sumabay pa yung ating clamp, lobat na. Ayan, 17.31. So ayan talagang dibdiban talaga yung ating isinagawang troubleshooting sa mga oras na ito, no. Pansinin niyo yung tunog. Okay, ang gawin natin, off na ho natin, mga kamaster, no. Sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa mga oras na ito patungkol dito sa chiller ng ating minamahal na si ma'am. May problema na ho talaga yung kanyang compressor. Okay? At the same time, yung kanyang potential relay ay, kung yung maririnig, talaga may problema na rin ho. Okay? Baka sabihin nyo, baka mamaya kamaster, relay lang problema. Hindi po. May problema na rin ho talaga ang ating relay, ang ating compressor, mga kamaster. Okay? Dahil nga kung ating mapapansin yung kondisyon ng mga wiring ng chiller na ito ay talagang dumaan na rin sa mga repair. Kasi nga ito ay nabili lamang ng ating minamahal na si ma'am ay second hand. Okay? Hindi alam ni ma'am na yun, na-repair na rin pala. Okay? Kagaya na ito. Pinakita natin kay ma'am yung condition ng mechanical, na-repair na, yung electrical, marami ng mga na-terminate na connection. Yan putol-putol na yung iba. Ayan. So, na-modify na to, mga kamaster. Marami ng connection marami ng connection na bago. Okay? Hindi na po original yung kanyang mga connection. Yan Okay, so sana po nakapagbigay tayo ng munting kaalaman sa ating mga kababayan na technician, maging doon sa mga customer, na may ganitong uri ng unit na showcase, na display, cake display. Okay, na ang brand ay Chipak, mga kamaster. Okay? Ito po ay problema lamang nito ay thermostat control. Okay? Pwede nating ilipat yung thermostat control dito. Pero kung may napansin ako, mukhang na-modify na rin to. Ayun nga, ayan So may mga na siya, may mga paste na. Lagyan na ng mga paste yung kanyang wiring. So magkaiba kasi to. Ito naman low voltage to. Ito 220 to Yan Okay, so okay na yan, mga kamaster, no.
Ang problema ho nito ay compressor, the same time papalitan na rin natin yung potential relay niya. Ito ang problema na nito ay thermostat. Pwedeng i-convert ng manual, analog, or digital pa rin. Pero orderin natin to, okay? Ang mahalaga sa mga oras na ito ay nalaman natin kung ano ang totoong kondisyon ng dalawang unit na to, mga kamaster, okay? So, supportahan ho natin yung ano no, yung ano ni ma'am, yung kanyang business. So, papakita ko sa inyo yung pwesto ni ma'am. I-market ho natin to para makatulong din kay ma'am. Actually, talagang sikat ho itong ano na to. Pastry, yung business ni ma'am. Ito po. Nandito po tayo sa Candelaria Street, Diwata Street, corner Candelaria. Ayan. Di ba, social? Ito yung motor ko, nag-iisa lang malamang. So, yan, supportan ho natin yung ano ni ma'am, yung kanyang business. Ito po. Matatagpuan nyo lamang to sa Lagro, no? Ang tatak ay Consuelo since 1974. So, masasarap ho yung tinapay dito. Mga kamasa din tinapay, yung cake, yung shake. Marami kang ano dito, mabibili. Napakasarap. So, ayun mga kamaster, no? Ito na po. Yan, pasok na ho tayo. Sa tuwing gabi, maraming mga parokyano ang dumadayo dito. Dahil nga masarap yung kanilang produkto pagdating sa mga tinapay. Yun o. Yan. So, base sa ating na-observe kanina ay sobrang dami nga ng mga customer na bumibili dito ng mga tinapay na hindi lang basta-basta tinapay ito mga kamaster. Kasi si ma'am ay nanggaling po sa Denmark. Denmark, sa abroad. Kaya namana ni ma'am yung kanyang talent doon sa kanyang mami. Okay? So, ay mga kamaster, na ipapakita ho natin yung ating minamahal na si Sir, yung nag-recommend ho sa atin. Yung nag-recommend pala kay ma'am yan. Sir, Marinaga. Yan, si Sir pala yung nag-recommend kay ma'am. Kasi si Sir talagang diehard sa ating channel na laging nanonood sa atin si Sir. Kaya yung problema ni ma'am ay inilapit kay Sir. So, si Sir naman nag-recommend kay ma'am para papuntahin tayo dito. Kasi nga, check na sa iba't ibang technician, ngunit wala namang, alam mo yun. Kaya nagpa-second opinion sa atin si ma'am sa pamamagitan ni Sir. Sir, anong masasabi mo, Sir, sa ating sinagawa ngayon? Well, siyempre sir, number 1 pa rin kayo, parati. Sigurado nyo. Kung magpapagawa kayo, kontakin nyo lang si Sir. Maayos po gumawa, magaling. So, at least mga kamaster, no, yung ating mga gamit ay nakita na ni Sir ng, talagang malapitan. Yung dati nakikita na sila sa YouTube lang, ay ngayon ay talagang kita mo. Kompleto. Kompleto. Pansin mo, yan o. Yan, kompleto pa tayo. Yan o. Ultimo basahan ni Aladdin, meron tayo eh. Oo. So, syempre, yan o. Pasalamat tayo kay Sir dahil nga sa mga oras na ito ay nakadaw pang palad na natin si Sir at nakita na tayo ni Sir in person dati sa YouTube lang hanggang ngayon. Eto na, nandito na. So, syempre, pasalamat tayo kay Sir dahil nga sa kanyang recommendation at sinisigurado natin siya na hindi siya mapapahiya. Okay, mga kamaster. So, Sir, last na mensahe sa ating mga kababayan. Sir, sa magandang umaga, hapon sa inyo, subscribe po kay Sir. Tiwala po, magaling po to.